Kaya ngayon, for instance, dito sa Politicians Initiative, itutuloy ba o hindi ang pamimili ng boto? O ngayon nagsalita na ang presidente na siya isang ayon sa charter change. Ang mensahe niyan, o sige, tuloy na natin yung pamimili ng boto. At tuloy na natin yung panlilinlang. Di ba? Kasi sa kabila ng ang iskandalo nga ay namimili ng boto at ginagamit ang mga ayuda para makakalap ng lagda, nagsalita ang presidente na sang-ayon na siya ngayon sa charter change. So ang basa ng mga kongresista dyan, ang sasabihin siyempre ni Mr. Speaker, ay nako, pabor na ngayon ng presidente, let's do it whatever at whatever cost. The end justifies the means. Machiavellian. O di ba? Malinaw kasi yan ang sinabi, pinaka-latest pronouncement ngayon ng presidente. Ang akin lamang, bago gumawa ng posisyon, ang pinakamataas na opisyalis ng bayan, dapat pinag-aaralan ng mabuti. Dahil pag hindi mo pinag-aaralan mabuti, dyan talaga magbabale-balentong. Sa charter change, dapat pinag-aaralan yan ako naman kasi, naniniwala ako na yung presidente talagang naninindigan, hindi kinakailangan. Kaya lang, kinakailangan suportahan na yung kanyang insan dahil napasubo na Mukha namang kawawa si Speaker kung i-abandon niya ngayon. Yan ang totoong tingin ko. Na sa puso't damdamin ni Presidente, hindi talaga kailangan dahil, nako, kung marinig niyo yung mga salita niya nung siya'y nangangampanya pa at nung Pebrero nung isang taon, malinaw ang conviction niya, hindi kinakailangan yan. Pero kinakailangan salbahin din yung presidential insan. Isa rin sa pinakamalapit na kaibigan niya Kung a-abandon niya ngayon, ay nako, di mawawalan ng respeto yung mga kongresista sa kanyang presidential insan.